Hayaan mo na, Leocadia. Hiya, malapit nang makuha ni Seb ang lahat. Ang asawa niya, isa lang namang hagdanan na pag natapos gamitin, itatapon na. Ang boses ni Doña Ismelda mula sa sala ay umabot sa kusina na parang isang malamig na kamay na humaplos sa aking batok. Nakatayo ako sa harap ng kalan, hinahalo ang paboritong adobong manok sa gata ni Severino. Amoy na amoy ko ang pinaghalong anghang ng sili at tamis ng gata. Ang aroma na dating nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng isang tahanan. Ngunit ngayon, ang bawat singhap ko sa hangin ay tila laso na sumisira sa aking baga. Ang sandok na hawak ko ay biglang bumigat. Hagdanan, isang bagay na inaapakan para makaakyat at pagdating sa tuktok, iiwan na lang. Ganoon ba ang tingin nila sa akin? Pagkatapos ng 7 taon na isinakripisyo ko ang aking career bilang isang financial analyst, pagkatapos kong ipagpalit ang mga pangarap ko para sa mga pangarap niya, ito lang ang halaga ko. Nabitawan ko ang sandok. Ang pagbagsak nito sa sahig na baldosa ay lumikha ng isang matinis na tunog na gumising sa bawat sulok ng tahimik na kusina. Isang tunog na mas malakas pa sa tibok ng sarili kong puso na tila huminto na. Napatitig ako sa sahig, sa kumalat na sarsa ng adobo na parang mantsa ng dugo. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. May isang bahagi sa loob ko na namanhid, na parang pinatay ng walang anumang babala. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gawin ang isang bagay na normal para hindi ako mabaliw. Upang ilihis ang aking isip, naisipan kong gawin ang isang bagay na matagal ko ng planong gawin bilang sorpresa para kay Sev. Ang linisin ang loob ng kanyang sasakyan. Isang maliit na regalo para sa pagod niya sa trabaho. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay, dala ang basahan at isang maliit na timba. Ang hangin sa garahe ay maalinsangan, ngunit mas malamig pa rin kaysa sa pakiramdam sa loob ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng kanyang sedan. Pamilyar ang amoy ng leather at ng pabango niyang mamahalin. Sinimulan kong punasan ang dashboard, inayos ang mga papel na nakakalat. Nang yumuko ako para pulutin ang isang resibong nahulog sa ilalim ng upuan ng pasahero, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng car mat. Kinapa ko ito. Malamig sa aking mga daliri. Nang iangat ko ito sa liwanag na nagmumula sa bukas na pinto ng garahe, isang alpiler na pangkurbata ang tumambad sa akin. Isang brooch. Hindi ito basta-basta. Gawa ito sa pilak. At sa gitna nito ay may isang itim na perlas na kumikinang na parang isang munting bituin sa kalangitan ng gabi. Ito ay elegante, mamahalin. At alam na alam kong hindi ito sa akin. Hinding-hindi ko kayang bumili ng ganito. Hinding-hindi rin ito ang estilo ko. Ito na, ang pangalawang sampal. Kung ang una ay salita, ito naman ay isang pisikal na katibayan. Isang matigas, malamig, at hindi maikakailang patunay ng pagkakanulo. Ipinatong ko ang brooch sa aking palad, napatingin ako sa aking mga kamay. Mga kamay na may kalyo sa dulo ng mga daliri dahil sa walang tigil na paglalaba at pagluluto. May mga peklat mula sa mga tilamsik ng mantika. Mga kamay ng isang asawa at ina na ibinibigay ang lahat. Itinapat ko ang brooch sa aking palad at nakita ko ang napakalaking pagkakaiba. Ang perpektong kinis ng perlas laban sa gaspang ng aking balat. Ang karangyaan niya laban sa sakripisyo ko. Narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Severino na paparating. Mabilis kong isinilid ang brooch sa bulsa ng aking duster. Ang lamig nito ay parang yelo na dumadampi sa aking balat. Huminga ako ng malalim at naghanda. Bumaba siya ng sasakyan na may malapad na ngiti. May dala siyang isang buke ng puting rosas. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang bango ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng pawis ko. "Hi, Hon. I'm home," malambing niyang sabi. "Para sa pinakamamahal kong asawa."
Pinilit kong ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Paano siya nakakangiti ng ganito? Paano siya nakakayakap na parang walang anumang kasalanan? Inakbayan niya ako papasok ng bahay. I love you, Leah. Bulong niya sa aking tainga. Ang mga salitang dati musika sa akin, ngayoy parang sumbat na. Habang naglalakad kami pabalik sa kusinang pinangyarihan ng unang pagkadurog ng puso ko, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. Hindi kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Hindi kung paano ko siya haharapin. Ang tanong ay mas simple at mas nakakatakot. Paano ko malalagpasan ang gabing ito? Nakatabi sa higaan ang isang halimaw na nagpapanggap na siya pa ring anghel ng buhay ko. Ang hapunan ay dinaan namin sa isang makapal na katahimikan. Si Doña Ismelda ay paminsan-minsang sumusulilyap sa akin na para bang ako ang pinakamasamang krimen na naganap sa kanilang pamamahay. Si Severino naman ay kumikilos na parang walang nangyari, nagtatanong patungkol sa araw ko, sa mga ginawa ko, sa mga bagay na alam kong hindi naman talaga siya interesado. Bawat salita niya ay isang pagsubok sa aking katinuan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ako na ang magliligpit. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong huminga ng hangin na hindi amoy kasinungalingan. Nang pumasok ako sa aming kwarto, naroon na siya, nakaupo sa gilid ng kama, nagbabasa ng libro na parang isang inosenteng asawa na naghihintay sa kanyang kabiyak. Ito na. Ngayon na. Isinara ko ang pinto ng marahan. Bawat tunog ay tila napalakas sa tensyonadong silid. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ko itinago ang sakit sa aking mga mata. Sev, sinimulan ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. May problema ba tayo? Itinabi niya ang libro at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kunwaring pag-aalala. Hon, what's wrong? Akala ko ba okay tayo? Kinuha ko mula sa aking bulsa ang itim na perlas na brooch. Ang kinang nito ay tila mas matalim sa ilaw ng aming lampara. Inilapag ko ito sa kama sa pagitan naming dalawa. Kanino ito? Tanong ko, diretsahan. Sa halip na magulat o matakot, isang malumanay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang brooch at tiningnan ito na parang isang matagal ng kaibigan. Ito ba? Sabi niya. Ang tono ay puno ng pagkatuwa. Ay nako, mahal ko, sinira mo ang sorpresa ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging malambing. Puno ng pagmamahal na ngayon ay alam kong peke. Regalo ko dapat sa'yo to. Para sa anniversary natin next month, itinatago ko lang. Nahulog siguro sa bulsa ng coat ko kanina. Ang plano ko sana, sa isang magandang dinner, sa isang mamahaling restaurant. Pero heto, nasira mo na. Ang galing niya. Ang husay ng kanyang pag-arte ay nakakapanindig balahibo. Ginamit niya ang sarili kong pagdududa laban sa akin. Pinagmukha niya akong kontrabida sa sarili naming kwento. Pero narinig ko si Mama na may kausap na Leocadia sa telepono. Biglang nag-iba ang kanyang mukha. Nawala ang lambing, napalitan ng inis. Leocadia? Congresswoman Barameda? Kliyente ko siya, Aurelia. At kliyente rin siya ni Mama. You're connecting things that aren't related. Hindi ko akalain na ganito kakababaw mag-isip. Bago pa ako makasagot, marahang bumukas ang pinto. Si Doña Ismelda. Anong kaguluhan ito? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Naririnig ko kayo mula sa labas. Aurelia, ano na naman ang ginagawa mo sa anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya para sa pamilyang ito, ganito pa ang isusukli mo? Kawalan ng tiwala. Para akong isang kriminal na nahuli sa akto. Dalawa sila laban sa akin. Ang kanilang mga salita ay parang mga pader na
unti-unting lumalapit para ipitin ako. It's okay. It's just a misunderstanding, sabi ni Severino na ngayon ay ginagampanan ng papel ng isang tagapamayapa. Ako na ang bahala dito. Humarap sa akin si Doña Ismelda, ang mga matay nanlilisik. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, kung puro ka na lang pagdududa, baka dapat umalis ka na lang sa pamamahay na ito. Iyon na ang huling salita. Tumalikod siya at isinara ang pinto ng may diin. Naiwan akong tulala, nakatayo sa gitna ng kwarto na parang isang dayuhan. Kinuha ni Severino ang brooch at ibinalik sa isang kahon sa kanyang drawer. Hindi na siya nagsalita. Humiga na siya sa kama at nagtalukbong ng kumot, tinalikuran ako. Iniwan nila akong mag-isa sa lamig, sa katahimikan na mas masakit pa kaysa sa sigawan. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ng isip ko, ngunit ang puso ko ay sumisigaw ng isang katotohanan. Nagsisinungaling sila. Dahan-dahan akong pumasok sa katabing kwarto, ang silid ng aking anak. Natutulog si Leo, ang munting anghel ko. Ang kanyang paghinga ay payapa. Niyakap ko ang kanyang maliit na katawan. Inamoy ang kanyang buhok na amoy, gatas pa. Dito, sa tabi niya, naramdaman ko ang isang piraso ng katotohanan. Ito ang totoo. Ang pagmamahal ko para sa kanya. Siya na lang ang natitirang dahilan para magpatuloy ako. Bumalik ako sa aming silid. Habang si Severino ay mahimbing na natutulog, ang aking mga mata ay napadpad sa isang lumang bookshelf. At doon, sa ilalim ng mga bagong nobela, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi napapansin. Isang makapal na libro ng accounting, ang paborito kong aklat nung ako'y nagtatrabaho pa. Kinuha ko ito at hinaplos ang pabalat. Naalala ko ang dating ako, ang Aurelia, na matalino, may pangarap, kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang Aurelia na hindi kailanman magdududa sa kanyang sariling katinuan. Kinabukasan, habang inihahanda ko ang isusuot na damit ni Severino para sa trabaho, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang business wallet. Isang maliit na piraso ng papel. Isang business card. Dinampot ko ito. Ang papel ay makapal at mamahalin. Ang mga letra ay naka-emboss sa ginto. At ang pangalan na nakasulat doon ay parang isang kidlat na tumama sa aking buong pagkatao. Congresswoman Leocadia Barameda. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay may isang numero ng telepono at sa likod ng card ay may sulat kamay na mensahe. Sev, see you at our usual spot. Same time, Al. Nag-init ang aking mga mata. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ako nababaliw. Totoo ang lahat. Hawak ko ang business card na parang isang basag na piraso ng salamin. Ang mga gilid nito ay tila sumusugat sa aking palad. Ang pangalan ni Leocadia Barameda ay isang tatak na bakal na ipinapaso sa aking isipan. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang katotohanang kasing tigas ng tahig na aking kinatatayuan. Sa gitna ng aking pagkatulala, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking telepono mula sa kusina. Isang pamilyar na ringtone, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay parang isang alarma, isang babala. Nag-aalangan man ay sinagot ko ito. Hello? Lia. Lia, tulungan mo ako. Isang boses na basag, humahagulgol. Ang aking pinsan na si Belen. 10 taon na siyang nagtatrabaho sa Dubai bilang isang domestic helper. Tinitiis ang lahat para sa kanyang 2 anak na naiwan sa Pilipinas. Belen, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tumayo ang balahibo sa aking batok. Lia, na-scam kami. Lahat kami dito. Yung perang pinaghirapan ko ng 10 taon, ubos lahat. Ang kanyang bawat salita ay puno ng sakit at desperasyon. Narinig ko ang kanyang paghikbi, ang tunog ng isang pusong winasak ng pagod at pagkabigo. Paano? Anong scam? Tanong ko.
Ang aking boses ay nagiging mahinahon. Ang dating financial analyst sa aking pagkatao ay biglang nabuhay. Ikinuwento niya sa gitna ng kanyang pag-iyak ang tungkol sa isang investment fund na nangako sa kanila ng mabilis at malaking kita at malaking isang pondo na espesyal daw para sa mga OFW para daw matulungan silang makauwi ng mas maaga. Ang pangalan daw ng foundation na namamahala dito ay perpekto para makuha ang tiwala nila. Anong pangalan ng foundation, Belen? Alcantara Barameda Foundation. Sagot niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang telepono ay halos malaglag mula sa aking kamay. Para akong binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Alcantara, ang apelyido ng asawa ko. Barameda, ang apelyido ng babae sa business card. Ang dalawang pangalan na sumisira sa buhay ko ay siya ring mga pangalan na sumisira sa buhay ng libu-libong OFW na tulad ng aking pinsan. Hindi na lang ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang malawakang krimen. Pagkatapos ng tawag, hindi ako makagalaw. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa aking isipan at ang nabubuong larawan ay isang halimaw. Ang mamahaling sasakyan ni Severino, ang mga branded niyang damit, ang pagiging bukas palad niya sa kanyang ina. Lahat ng iyon, saan nanggagaling? Ngayon, alam ko na, galing sa luha at pawis ng mga taong tulad ni Belen. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa aking sikmura. Ang galit na ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Pumanhik ako sa aming maliit na bodega at hinanap ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon sa limot, ang aking lumang laptop. Maalikabok ito, mabagal. Ngunit ito ang aking sandata. Binuksan ko ito at nagsimulang mag-research. Ginamit ko ang lahat ng nalalaman ko sa pananalapi. Hinanap ko ang foundation. Nakita ko ang kanilang website, puno ng mga ngiti, mga pangako, mga pekeng testimonya. Ngunit nang mas malalim ang aking paghuhukay, natagpuan ko ang mga forum sa internet, mga pribadong grupo sa social media, daan-daang mensahe mula sa mga OFW, mga kwento ng pagkabigo, mga sigaw ng tulong. Ang lahat ay pare-pareho ang sinasabi na wala ang kanilang pera. Maya-maya, nagping ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Belen, isang litrato. Ang dalawang anak niya, nakangiti. Suot ang mga luma nilang damit na pampaaralan. Ang caption, sila ang pangarap ko, Lia. Paano ko na sila bubuhayin ngayon? Tinitigan ko ang mga mukha ng mga bata. Ang kanilang mga inosenteng nangiti ay parang mga sundang na lalong nagpasidhi sa galit sa aking dibdib. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay para sa kanila. Para sa lahat ng mga batang umaasa. Aurelia? Napatalon ako sa gulat. Si Severino, nakatayo sa may pintuan, nakakunot ang noo habang nakatingin sa screen ng aking laptop. Anong ginagawa mo? Anong yan? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Mabilis kong isinara ang laptop. Wala. Nagbabasa lang ng balita. Lumapit siya. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na tingin ng isang agila. Huwag kang makialam sa trabaho ko, Aurelia. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Masalimuot ang mundo ng politika at negosyo. Baka mapahamak ka lang. Hindi iyon isang paalala. Iyon ay isang babala, isang banta. Tumalikod siya at iniwan akong mag-isa sa dilim. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking balat. Ngunit mas malakas ang galit, mas malakas ang determinasyon. Nang gabing iyon, habang nag-iisa at hindi makatulog, binuksan ko ulit ang aking laptop. May isang bagong email sa aking inbox. Isang email address na hindi pamilyar, walang subject. Binuksan ko ito. Isang linya lang ang nakasulat. Hindi ka nag-iisa. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol kay Leocadia, magkita tayo. Bukas, 10:00 ng umaga.
Sa lumang coffee shop sa kanto ng Mabini at Rizal, walang pangalan, walang paliwanag, isang paanyaya sa panganib, isang alok ng katotohanan. Napatingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Pupunta ba ako? Ang gabi ay ginugol ko sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Ang anonymous na email ay parang isang pinto. Maaaring patungo sa katotohanan o maaaring patungo sa isang bitag. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang natutulog na mukha ng aking anak na si Leo, at sa tuwing naaalala ko ang humahagulgol na boses ni Belen, alam ko na wala akong pagpipilian. Ang pananatili sa dilim ay mas nakakatakot kaysa sa pagharap sa kung anuman ang naghihintay sa akin. Kinabukasan, gumawa ako ng mga dahilan. Sinabi kong mamimili ako sa palengke. Nagsuot ako ng isang lumang bestida, isang malaking sombrero at salamin sa mata. Isang simpleng pagbabalat kayo para hindi ako makilala. Hindi ako nagkotse. Sumakay ako ng daip, nakipagsiksikan sa mga ordinaryong tao para maging isa sa kanila, para mawala sa paningin ng mga matang maaaring nagmamasid sa akin. Ang coffee shop sa kanto ng Mabini at Rizal ay luma na. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng lumang papel at matapang na kape. Umupo ako sa isang sulok kung saan tanaw ko ang pinto. Bawat taong pumapasok ay tinititigan ko. Ang puso ko'y kumakabog sa bawat pagbukas ng pinto. Eksaktong 10:00, isang lalaki ang pumasok. Hindi siya ang tipo na mapapalingon ka sa unang tingin. Payat, medyo may edad na, at ang suot niyang polo ay halatang luma na. Ngunit mayroong isang bagay sa kanya, isang bigat, isang lalim sa kanyang mga mata na nagsasabing marami na siyang nakita sa mundong ito. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa aking mesa. "Miss Aurelia Montero?" Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Umupo siya sa tapat ko. Ako si Matias Roldan, pagpapakilala niya. At ako ang nagpadala ng email. Paano? Paano mo ako nakilala? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matagal ko nang binabantayan ang mga galaw ni Leocadia Barameda. At nang mapansin kong ang asawa mo, si Severino Alcantara, ay laging kasama niya. Sinimulan na rin kitang bantayan. Nakita kita kahapon sa garahe. Nakita ko ang reaksyon mo nang makita mo ang brooch. Brooch. Alam niya. Ang katotohanan yon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Hindi ito bitag. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Isa akong mamamahayag. O mas tamang sabihin, dati akong mamamahayag. Pagtatama niya. 5 taon na ang nakalipas, sinubukan kong isulat ang kwento ni Leocadia. Ang tungkol sa korupsyon niya, sa mga ghost projects, sa koneksyon niya sa mga sindikato. Halos makuha ko na ang lahat ng ebidensya. Anong nangyari? Sinira niya ako. Sabi ni Matias, ang kanyang mga mata ay lumayo. Nakatingin sa isang masakit na nakaraan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pinalabas niya na ako ang tumatanggap ng suhol. Siniraan niya ang pangalan ko sa lahat ng pahayagan. Nawalan ako ng trabaho. Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa takot. Ginawa niya akong isang multo. Ang kwento niya ay isang malamig na pahiwatig ng kung anong klaseng halimaw ang aking kinakaharap. Hindi lang ito isang babaeng kumabit sa asawa ko. Isa siyang demonyo na kayang sirain ang buhay ng sinuman na humadlang sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil nakita ko sa mga mata mo ang apoy na dati ay nasa akin din. At dahil meron ka ng isang bagay na wala ako noon, isang dahilan para makapasok sa loob ng kanilang mundo. Asawa ka ni Severino. May access ka sa mga bagay na hindi ko kayang pasukin. Pero ano ang gagawin ko? Isa lang akong asawa, isang ina. Hindi, mariin niyang sabi. Bago ka naging asawa at ina, isa kang financial analyst. Huwag mong kakalimutan yan.
Ang utak mo ang pinakamalakas mong sandata. Ang kailangan natin ay ebidensya, Aurelia. Mga dokumento, mga bank statement, mga recording, anumang bagay na magpapatunay sa kanilang mga krimen. Ang kanyang mga salita ay parang isang susi na nagbukas ng isang matagal nang nakasarang pinto sa aking pagkatao. Tama siya. Mayroon akong kakayahan. Mayroon akong talino. Kailangan ko lang itong gamitin muli. Pero delikado ito. Dagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi sila mag-aatubiling saktan ka o ang mga mahal mo sa buhay para patahimikin ka. Kung gagawin mo ito, kailangan mong maging mas matalino, mas maingat kaysa sa kanila. Tumango ako. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Gagawin ko, sabi ko, mas matatag na ngayon. Para sa anak ko, para sa pinsan ko, para sa lahat ng niloko nila. Tumango si Matias. Kung ganoon, ito ang unang hakbang. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa asawa mo. At simula ngayon, lahat ng gagawin mo, lahat ng makikita mo, kailangan may ebidensya. Kumuha ka ng litrato, mag-record ka, isulat mo ang lahat. Nang akmang magbibigay pa siya ng ibang tagubilin, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Severino. Binuksan ko ito. Nanlamig ang aking mga daliri sa aking nabasa. Hon, nasaan ka na? Umuwi ka na agad. May sorpresa ako sa'yo. Hindi yun tunog ng pagmamahal. Sa halip, sa gitna ng lahat ng aking nalalaman, ang mensaheng iyon ay tunog ng isang banta. Anong sorpresa ang naghihintay sa akin sa bahay? Kailangan ko nang umalis. Sabi ko kay Matias, ipinakita sa kanya ang text message sa aking telepono. Ang simpleng mensahe ni Severino ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Tumango si Matias. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Mag-ingat ka, Aurelia. Tandaan mo, ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay ang ipakita sa kanila na may alam ka. Umarte kang normal. Maging ang Aurelia na kilala nila. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isinulat ang isang numero. Ito ang numero ko. Huwag mo itong isave sa pangalan ko. Kabisaduhin mo at itapon mo ang papel. Gamitin mo lang ito sa oras ng matinding pangangailangan. Tumango ako. Isinasa ulo ang bawat numerong isinulat niya. Pagkatapos ay mabilis akong tumayo. Inayos ang aking sarili at lumabas ng coffee shop. Dala ang isang bagong bigat sa aking mga balikat. Ngunit meron na ring isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. Ang pag-uwi sa bahay ay parang pagpasok sa hawla ng isang leon. Bawat hakbang ko palapit sa pinto ay nagpapabigat sa aking paghinga. Pagpasok ko, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa akin. Ang sala, na karaniwang tahimik at pormal, ay napupuno ng mga bulaklak, mga puting rosas. Ang paborito ko raw ay nakalagay sa bawat sulok. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na kahon na nakabalot sa isang mamahaling papel at nandoon sila. Si Severino at si Doña Ismelda, nakaupo sa sofa, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Hon, you're here! Masayang bati ni Severino. Tumayo siya at sinalubong ako ng isang halik sa pisngi. Ang kanyang mga labi ay mainit, ngunit ang aking pisngi ay nanlamig. Nagustuhan mo ba? Ano? Anong meron? Naguguluhan kong tanong, pinipilit na itago ang aking pagkabigla. Naisip ko lang, sabi niya. Inakay ako papunta sa sofa. Masyado na akong naging abala sa trabaho. Minsan, nakakalimutan ko nang ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Naisip ko, bakit pa natin hihintayin ang anniversary? Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa mesa at iniabot sa akin. Buksan mo.
Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang regalo. Sa loob, nakalatag sa isang pulang unan na pelos ay isang pares ng hikaw. Mga hikaw na may itim na perlas, katulad ng brooch na nakita ko. Iyan dapat ang kapares ng brooch na nakita mo, sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Patawarin mo na ako sa naging reaksyon ko kagabi. Mahal ko, masyado lang akong pagod. Pero ang totoo, ikaw lang ang nasa isip ko nang bilhin ko ang mga iyan. Si Doña Ismelda ay ngumiti, isang ngiting hindi ko pa nakita kailanman. Tama na yan, Aurelia. Ang anak ko ay gagawin ang lahat para sa'yo. Ikaw na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Ito ay isang perpektong palabas, isang masterclass sa gaslighting. Ginagamit nila ang karangyaan para bilhin ang aking katahimikan, para pagdudahan ko ulit ang aking sariling mga mata, ang aking sariling narinig. Kung hindi ko nakilala si Matias, kung hindi ko narinig ang kwento ni Belen, marahil ay naniwala na ako. Marahil ay niyakap ko na si Severino at humingi ng tawad sa aking pagdududa. Ngunit ngayon, iba na. Salamat, Sev, sabi ko. Ang boses ko ay pinilit kong gawing masaya. Ang ganda-ganda nito. Isinuot niya sa akin ang hikaw. Habang ang kanyang mga daliri ay dumadampi sa aking tainga, ang pakiramdam ay hindi tulad ng pagmamahal. Ito ay parang paglalagay ng posas. Promise, babawi ako sa iyo, Hon. Bulong niya. May dinner tayo mamaya sa labas. Tayong dalawa lang. Ngumiti ako. Sige, mag-aayos lang ako. Pumanhik ako sa aming kwarto. Ang bigat ng mga perlas sa aking tainga ay parang bigat ng buong mundo. Isinara ko ang pinto at humarap sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Para akong isang manika, isang palamuti sa kanilang perpektong kasinungalingan. Kinuha ko ang aking telepono. Sa halip na maghanda, binuksan ko ang kamera. Lihim kong kinuhanan ng litrato ang brooch at ang hikaw magkatabi. Pagkatapos, binuksan ko ang isang voice recording app. Iniwan ko itong bukas at itinago ang telepono sa bulsa ng aking bestida bago ako bumaba ulit. Ito na ang simula. Kung gusto nilang maglaro, kung ganoon, maglalaro ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Bumaba ako na may isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Handa ng gampanan ang papel ng isang mapagmahal at walang alam na asawa. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, ang puso ko ay naghahanda na para sa isang digmaan. At sa digmaang ito, hindi ako papayag na ako ang maging talunan. Ang hapunan sa isang mamahaling restaurant ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang ilaw ay malumanay, ang tugtog ng biolin ay marahan, at si Severino ay ginagampanan ang papel ng isang perpektong Ginoo. Binubuksan niya ang pinto para sa akin, hinihila ang upuan, at pinupuri ang aking hitsura. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nakikita ko ang kalkulasyon. Bawat galaw niya ay may layunin. Ang patahimikin ako, ang ibalik ako sa pagiging isang sunod-sunurang asawa. Alam mo, Hon, sabi niya habang hawak ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Iniisip ko na magbakasyon tayo. Siguro sa Palawan, dalhin natin si Leo. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-relax. Ang alok ay kaakit-akit, isang paraiso. Ngunit alam ko na ito ay isang paraan para ilayo ako sa katotohanan, para ipakalimot sa akin ang aking mga natuklasan. Magandang ideya yan, Sev. Sagot ko, isang matamis na ngiti ang nakapinta sa aking mga labi. Ang telepono ko, na nakatago sa aking bulsa, ay patuloy na nagre-record. Pero hindi ba't sobrang abala ka ngayon sa foundation? Nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-iingat. Oo nga, pero kaya ko namang i-adjust ang schedule ko para sa pamilya ko. Lahat gagawin ko. Talaga? Sabi ko.
Ang aking tono ay puno ng paghanga. Ang galing mo talaga. Napapagsabay mo ang lahat. Ang pagiging abogado, ang foundation. Siguro sobrang hirap niyan. Ang papuri ay nagpalambot sa kanya. Iyon ang kanilang kahinaan, ang kanilang ego. Hindi naman. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi mo iindahin ang pagod. At saka, malaki ang naitutulong ni Congresswoman Barameda. Napakatalino niyang babae, isang karangalan na makatrabaho siya. Leo Cadia. Sinabi ko ang pangalan na parang isang bagong salita. Mukhang napakabait niya. Sobra. Mabilis niyang sagot. At napakamatulungin sa mga OFW. Siya talaga ang puso ng foundation. Bawat salita niya ay isang kasinungalingan na dumadagdag sa bigat ng aking nararamdaman. Patuloy akong nagtanong, mga tanong na nagkukunwaring walang muwang. Ngunit bawat isa ay dinisenyo para makakuha ng impormasyon. Sa buong hapunan, ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang mga charity events, sa mga proyekto na kanilang pinaplano. Hindi niya alam na bawat salita niya ay itinatala. Bawat detalye ay isinasaulo ko. Habang pauwi kami, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na hindi niya naitago agad. Leocadia B. Mabilis niyang sinagot ito. Inilipat sa speaker mode ng sasakyan. Hello, Leo. Yes, I'm with my wife. A dinner date. May isang bahagyang panunuya sa kanyang boses. Oh, that's sweet. Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang boses na makapangyarihan at malambing na may bahid ng yelo. Ang boses na narinig ko sa telepono ni Doña Ismelda. I'm sorry to interrupt. I just want to confirm the fund transfer for the Palawan project. Is it scheduled for tomorrow? Yes, all set. I'll handle it first thing in the morning. Sagot ni Severino. Sumulyap siya sa akin na parang sinusuri ang aking reaksyon. Good. This is our biggest one yet. We can't afford any mistakes. I'll see you tomorrow at the usual spot. See you. Bye. Ibinaba niya ang telepono. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa amin. Ang Palawan Project. Ang bakasyon na inaalok niya sa akin ay isa palang transaksyon. Gagamitin nila ang pangalan ng paraiso para itago ang kanilang impyerno. Mukhang abala ka talaga bukas, sabi ko. Pinipilit na maging kalmado. Oo, mahalaga yung meeting bukas. Pero pagkatapos niyan, aayusin ko na ang lahat para sa bakasyon natin. Promise. Ngumiti lang ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, ngunit sa aking mga mata, ang lahat ay madilim. Ang sayaw ng mga ahas ay nagpapatuloy. At ngayon, alam ko na kung saan ang kanilang susunod na hakbang. Pagdating sa bahay, nagkunwari akong pagod at nauna ng matulog. Ngunit hindi ako natulog. Hating gabi, nang sigurado na akong mahimbing na ang tulog ni Severino, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang kanyang wallet at ang susi ng kanyang sasakyan. Nagtungo ako sa kanyang home office, isang lugar na dati ay ipinagbabawal sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang aking puso ay dumadagundong sa bawat paghinga ko. Binuksan ko ang ilaw sa kanyang desk. Nagsimula akong maghanap. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, ngunit alam kong kailangan kong makakita ng isang bagay na magpapatunay sa lahat. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga legal na dokumento, nakita ko ito. Isang folder na may markang OFUMAF. Palawan Project. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ito. At ang mga dokumento sa loob ay mas masahol pa kaysa sa aking inaasahan. Ang aking paghinga ay tila huminto sa aking lalamunan. Ang folder na may markang OFUMAF, Palawan Project, ay parang mas mabigat kaysa sa ginto. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na itigil ko na ito, na bumalik na ako sa kama at magkunwaring walang nakita. Ngunit ang imahe ng aking pinsan na si Belen, ang kanyang basag na boses sa telepono,
ang nagtulak sa akin na buksan ito. Ang nasa loob ay hindi mga ordinaryong dokumento. Ito ay isang listahan. Isang mahabang listahan ng mga pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan ay isang halaga ng pera. Mga halagang mula sa 100,000 piso hanggang sa milyon-milyon. Ito ang pera na ipinadala nila. Ang perang pinaghirapan nila sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luhang malayo sa kanilang mga pamilya. At sa isang pahina, nakita ko ito. Belen Cruz, P 1,250,000. Ang mga numero ay parang mga punyal na tumusok sa aking mga mata. Ang 10 taon ng pagtitiis ni Belen, ang mga Pasko na hindi niya nakasama ang kanyang mga anak, ang mga kaarawan na pinalampas niya. Lahat ay narito, nakasulat sa isang piraso ng papel na parang isang simpleng numero lang sa isang listahan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa ilalim ng listahan ng mga pangalan at halaga, mayroong isang hiwalay na dokumento, isang legal na draft, isang petisyon para sa bankruptcy. Ang plano ay malinaw at demonyo sa kanyang katalinuhan. Kukunin nila ang lahat ng pera, ililipat ito sa isang serye ng mga offshore accounts na nakapangalan sa mga shell corporations at pagkatapos ay idedeklara nilang bangkarote ang foundation. Sa mata ng batas, ang pera ay nawala sa isang masamang investment. Ang mga OFW ay maiiwan na walang-wala habang sila Severino at Leocadia ay magpapakasasa sa yaman na ninakaw nila. Isang malamig na galit ang kumalat sa aking mga ugat na parang lason. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang massacre. Isang pinansyal na massacre ng mga pangarap. Bawat pangalan sa papel na yon ay isang pangarap na ninakaw. Alam kong hindi ko maaaring kunin ang mga dokumento. Mapapansin nila agad. Kailangan ko ng kopya. Mabilis kong kinuha ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa takot at galit habang binubuksan ko ang kamera. Sinimulan kong kuhanan ng litrato ang bawat pahina. Tinitiyak na malinaw ang bawat pangalan, bawat numero, bawat salita sa legal na draft. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang pag-click ng aking telepono at ang malakas na dagundong ng aking dibdib. Nasa kalagitnaan ako ng pagkuha ng litrato nang marinig ko ito. Isang marahang paglagitik ng sahig mula sa itaas, mula sa aming kwarto. Nanigas ako. Ang aking puso ay umakyat sa aking lalamunan. Nagising ba si Severino? Naramdaman ba niya ang aking pagkawala sa tabi niya? Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras na naghihintay sa parusa. Inihanda ko ang aking sarili sa pagbukas ng pinto, sa kanyang galit na mukha, sa pagtatapos ng lahat. Ngunit walang sumunod na tunog, walang mga yabag, walang sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, pinilit kong pakalmahin ang nanginginig kong mga kamay. Baka guni-guni ko lang, baka tunog lang iyon ng lumang bahay. Kailangan kong bilisan. Kinuhanan ko ng litrato ang huling 2 pahina, ang mga pahina na naglalaman ng mga pangalan ng mga shell corporations at ang mga bank account numbers sa Cayman Islands. Ito ang korona ng kanilang kasamaan. Mabilis at maingat kong ibinalik ang lahat sa folder. Inilagay ito sa eksaktong lugar kung saan ko ito natagpuan. Ibinaba ko ang takip ng tumpok ng mga papeles sa ibabaw nito. Pinatay ko ang ilaw at dahan-dahang lumabas ng silid. Isinara ang pinto nang walang anumang tunog. Bawat galaw ko ay kalkulado. Bawat hininga ay pinipigilan. Habang naglalakad ako pabalik sa pasilyo, ang aking mga mata ay nasanay na sa dilim. At doon, sa dulo ng hagdanan, nakita ko siya. Si Doña Ismelda, nakatayo. Nakatingin sa direksyon ng opisina ni Severino. Hindi siya gumagalaw. Isang anino lamang sa dilim. Nakita niya ba ako? Narinig niya ba ako? Hindi ko masabi. Ang kanyang muka ay hindi ko maaninag. Nagpatuloy ako sa paglalakad, diretso ang tingin na parang hindi ko siya nakita.
Umarte akong galing sa kusina para uminom ng tubig. Naglakad ako papunta sa aming kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Severino. Mahimbing pa rin ang tulog, sa parehong posisyon na iniwan ko sa kanya. Ang paglagitik na narinig ko, marahil ay si Doña Ismelda nga iyon. Humiga ako sa kama, maingat na hindi gumawa ng anumang ingay, ngunit hindi na ako makakatulog. Ang mga imahe ng mga dokumento, ang mga pangalan, ang mga numero ay nakatatak na sa aking isipan. At ang imahe ni Doña Ismelda, nakatayo sa dilim na parang isang bantay ng kasamaan. Alam ba niya? Kasabwat ba siya? O nagkataon lang ba ang lahat? Kinabukasan, ang almusal ay mas tahimik kaysa dati. Pinagmasdan ko si Doña Ismelda. Walang bakas sa kanyang mukha na mayroon siyang nakita kagabi. Ngunit ang kanyang mga mata, sa tuwing tumitingin sa akin, ay tila mas malamig, mas mapanuri. "Maganda ang tulog mo, Aurelia?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang kahulugan na ako lang ang nakakaintindi. "Opo, Ma," sagot ko. Pinipilit ang isang ngiti. Medyo napasarap nga po dahil sa pagod kahapon. Si Severino, walang kamalay-malay, ay masayang nagbabasa ng dyaryo. "Good morning, everyone. What a beautiful day to make money," sabi niya, na sinundan ng isang malakas na tawa. Ang tawang iyon ay parang isang insulto, isang sampal sa mukha ng lahat ng mga taong ninakawan nila ng pangarap. Alam kong kailangan ko ng kumilos. Ang mga litrato sa aking telepono ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Kailangan kong maipadala ang mga ito kay Matias. Kailangan kong makalabas ng bahay na ito. "Sev," sabi ko, ang aking boses ay ginawa kong malambing. Naalala ko, kailangan ko palang dalhin si Leo sa pediatrician niya para sa check-up. Medyo inuubo siya kagabi. Ito ay isang kasinungalingan, ngunit ito ang tanging dahilan na naisip ko. Tumingin siya sa akin mula sa kanyang dyaryo. "Sige, dalhin mo ang sasakyan, pero bumalik ka agad. May pupuntahan tayo mamayang hapon." "Saan tayo pupunta?" Ngumiti siya. Isang ngiting nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. "Isang charity event. Sa isang orphanage. Magdodonate ang foundation natin. Kailangan nandoon ang maganda kong sanga, maganda kong asawa para ipakita sa lahat kung gaano tayo kabuting tao." Ang kapal ng kanyang mukha ay walang hangganan. Magdodonate sila gamit ang perang ninakaw. Isang perpektong palabas ng kabutihan para itago ang kanilang kabulukan. Tumango lang ako. Sige, maghahanda na kami ni Leo. Ito na ang pagkakataon ko. Ngunit habang inaayos ko ang gamit ni Leo, isang malamig na takot ang gumapang sa aking puso. Paano kung alam na nila? Paano kung ang charity event na ito ay isa lamang palabas at ang tunay na pakay ay para sa akin? Paano kung ito ay isang bitag? Ang pag-alis sa bahay kasama si Leo ay parang isang pagtakas. Bawat galaw ko ay maingat. Bawat kilos ko ay pinag-isipan. Sa gate, nakatayo si Doña Ismelda, nagpapanggap na nagdidilig ng kanyang mga halaman, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa amin. "Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Aurelia," sabi niya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "At ingatan mo ang apo ko." Ang mga salita ay simple, mga salitang normal na sasabihin ng isang lola. Ngunit sa aking pandinig, ito ay isang babala, isang paalala kung sino ang hawak nilang alas laban sa akin. Tumango lang ako at pumasok sa sasakyan. Inilagay si Leo sa kanyang car seat sa likod. Habang minamaneho ko ang sasakyan papalayo, nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatutok sa amin hanggang sa kami makaliko sa kanto. Ang plano ay simple. Magtungo sa isang internet cafe malapit sa klinika, i-upload ang mga litrato sa isang secure na email at ipadala kay Matias. Ngunit habang nasa daan, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Isang itim na sedan. Walang plaka sa harap. Kanina pa ito nasa likod ko. Nag-iba ako ng lane. Lumiko ito.
Bumagal ako. Bumagal ito. Hindi ako nagkakamali. May sumusunod sa akin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking buong katawan. Alam na ba nila? Ito na ba ang bitag? Hindi ako maaaring magpunta sa internet cafe. Masyadong delikado. Kailangan ko ng bagong plano. Tiningnan ko si Leo mula sa rearview mirror. Masaya siyang naglalaro sa kanyang laruan. Walang kamalay-malay sa panganib na aming kinakaharap. Ang kanyang inosenteng mukha ang nagbigay sa akin ng ideya. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-text kay Matias. Isang mensahe na kailangang maging normal sa paningin ng iba. Nagbago ang plano. Gusto ni Leo na pumunta sa parke pagkatapos ng check-up. Ang parke sa tabi ng simbahan. Magkita tayo doon. Ilang segundo lang, nakatanggap ako ng sagot. Sige, ingat. Itinuloy ko ang pagmamaneho papunta sa klinika. Pumasok kami ni Leo. Nagpanggap akong may appointment. Kinausap ang nurse. At pagkatapos ng 15 minuto, lumabas din kami. Ang itim na sedan ay nakaparada pa rin sa kabilang kalsada. Naghihintay. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Dire-diretso sa parke. Ito ay isang pampublikong lugar. Maraming tao. Maraming bata. Dito, hindi sila basta-basta makakagawa ng masama. Habang pinapanood ko si Leo na naglalaro sa swing, ang aking mga mata ay palihim na nagmamasid sa paligid. Nakita ko ang itim na sedan na nakaparada sa malayo. Sa loob ng parke, may isang lalaking nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nasa amin. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Matias. Hindi siya lumapit sa akin. Umarte siyang parang isang ordinaryong lolo na nagpapahangin. Umupo siya sa isang bench na ilang metro ang layo mula sa akin, naglabas ng tinapay at nagsimulang magpakain ng mga kalapati. Paano ko ibibigay sa kanya ang mga ebidensya? Ang mga litrato ay nasa isang maliit na USB drive na itinago ko sa loob ng diaper bag ni Leo. Bigla, tinawag ako ni Leo. Mommy, water po. Ito na ang pagkakataon ko. Tumayo ako, kinuha ang diaper bag at naglakad papunta sa direksyon ng water fountain na malapit sa bench kung saan nakaupo si Matias. Habang naglalakad ako, sinadya kong matapilok sa isang nakausling ugat ng puno. Ang diaper bag ay tumilapon mula sa aking kamay at bumagsak sa lupa, malapit sa paanan ni Matias. Ay naku! Sabi ko, umarteng nasaktan. Mabilis na tumayo si Matias na parang isang matulunging estranghero. Naku ineng, ayos ka lang? Dinampot niya ang diaper bag sa isang mabilis na galaw na halos hindi ko napansin. Kinuha niya ang USB drive mula sa bulsa sa gilid ng bag at ibinulsa ito sa kanyang pantalon. Salamat po, Tay. Medyo nabigla lang po ako. Sagot ko. Pinipilit na pakalmahin ang aking boses. Iniabot niya sa akin ang bag. Mag-ingat ka sa susunod, sabi niya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mensahe. Nakuha ko na. Tumango ako at bumalik kay Leo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo na si Matias at naglakad papalayo na parang walang nangyari. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit panandalian lang. Ang itim na sedan ay nandoon pa rin. Ang lalaki sa bench ay nakatingin pa rin. Alam kong hindi ito nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang. Nang makauwi kami, ang ngiti sa mukha ni Severino ay parang ngiti ng isang demonyo. How was the check-up? Tanong niya. Okay naman. Ubo lang daw. Sagot ko. Good, sabi niya. Hinaplos ang aking buhok. Maghanda ka na. Huwag nating paghintayin ang mga batang ulila. Habang paakyat ako sa hagdan para magbihis, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nakuha na ng pasyente ang kanyang gamot. Maraming salamat, doktora. Ang ebidensya ay ligtas na. Ngayon,
Kailangan ko namang iligtas ang aking sarili. Papasok ako sa isang pagtitipon ng mga santo-santita, isang pagtitipon ng mga demonyong nagbabalat kayong anghel. At sa gabing ito, kailangan kong sumayaw sa kanilang tugtugin habang nag-iisip kung paano ko sisirain ang kanilang perpektong mundo. Ang bahay ampunan ay nasa isang luma at marangal na bahagi ng syudad. Ang gusali ay luma na, ngunit malinis at inaalagaan. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng mga flash ng kamera at mga mamamahayag. Ito pala ang plano. Hindi lang ito isang simpleng charity event. Ito ay isang media event. Isang pagkakataon para kina Severino at Leocadia na ipinta ang kanilang sarili bilang mga bayani ng mga naapi. Severino Alcantara, kasama ang kanyang magandang may bahay na si Aurelia. Sigaw ng isang reporter. Ngumiti si Severino. Inakbayan ako ng mahigpit na parang pag-aari niya ako at kumaway sa mga kamera. Isang karangalan na makatulong sa ating mga kabataan, sabi niya sa isang mikroponong isinuksok sa kanyang mukha. Ang Alcantara Barrameda Foundation ay naniniwala na ang bawat bata ay may karapatan sa isang magandang kinabukasan. Ang mga salita niya ay napakaganda pakinggan, ngunit para sa akin, ang mga ito ay kasinungalingang mas masahol pa sa lason. Bawat letra ay binayaran ng pera ng mga magulang na hindi na makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang sariling mga anak. Pumasok kami sa loob. Doon, sa gitna ng lahat, nakatayo si Leocadia Barrameda. Siya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang imahe bilang isang malinis at mapagkalingang lingkod bayan. Ngunit ang kanyang mga mata, nang magtama ang aming paningin, ay malamig at mapanuri. Mayroon siyang isang ngiti na kasing ganda ng isang rosas, ngunit alam kong may mga tinik na nakatago sa ilalim nito. Lumapit siya sa amin. "Sev, I'm so glad you could make it." At pagkatapos, bumaling siya sa akin. "And you must be Aurelia. I've heard so many wonderful things about you." Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang paghawak sa kanyang kamay ay parang paghawak sa isang ahas. Malamig, makinis, mapanganib. "Isang karangalan po, Congresswoman," sagot ko. Pinanatili ang pekeng ngiti sa aking mga labi. Ang buong hapon ay isang mahabang teatro. Nagbigay sila ng isang malaking tseke sa madre na namamahala ng ampunan. Nagpamigay sila ng mga laruan at pagkain sa mga bata. Bawat galaw nila ay kinukuhanan ng litrato. At sa bawat litrato, sinisigurado nilang kasama ako. "Aurelia, halika dito. Mahal ko." Tawag ni Severino. "Maupo ka sa tabi ng mga bata. Basahan mo sila ng kwento." Inabutan niya ako ng isang libro. Ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Wala akong pagpipilian. Umupo ako sa isang maliit na upuan, pinalibutan ng mga batang ulila na ang mga mata ay puno ng pag-asa. Once upon a time. Sinimulan ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Habang nagbabasa ako ng isang kwento tungkol sa isang matapat na prinsipe at isang mabuting prinsesa, ang aking puso ay parang dinudurog. Anong klaseng kabalintunaan ito? Nagbabasa ako ng kwento ng kabutihan sa gitna ng pinakamatinding kasamaan. Pagkatapos ng pagkwekwento, isang batang babae, marahil mga 6 na taong gulang, ang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. "Ate, ang ganda-ganda niyo po," sabi niya. "Sana po, paglaki ko, maging kasing bait niyo po ako." Ang mga salita ng bata ay isang sampal sa aking kaluluwa. Tiningnan ko siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng mga batang ninakawan nila ng pangarap. Ang mga anak ni Belen, ang libu-libong iba pa, hindi ko na napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Nakita ito ni Leocadia. Mabilis siyang lumapit, may dalang panyo. "Oh my dear," sabi niya,
Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang pinupunasan niya ang aking pisngi. Na-touch ka ba sa mga bata? Napakabuti talaga ng iyong puso. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat. Isang banayad na babala. Opo, sagot ko. Sobra po. Nang gabing iyon, sa aming pag-uwi, si Severino ay masayang-masaya. It was a success. Nakita mo ba ang mga mukha ng media? They love us. This is good for my career. This is good for the foundation. Hindi ako umimik. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. What's wrong with you? Tanong niya. Nawala ang kanyang pagkatuwa. Bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba masaya? Pagod lang ako, Sev. Pagod? O may iba ka na namang iniisip? Huminto siya sa pagmamaneho at humarap sa akin. Aurelia, I'm warning you. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Naintindihan mo ba? Ang kanyang banta ay direkta na ngayon. Ang maskara ay unti-unti nang natatanggal. Naiintindihan ko. Sagot ko, ang aking boses ay walang emosyon. Pagdating namin sa bahay, pumasok ako sa kwarto ni Leo. Natutulog na siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kailangan kong maging mas matatag para sa kanya. Binuksan ko ang aking telepono. May text message mula kay Matias. Napanood kita sa balita. Mahusay kang umarte, pero may nakuha akong impormasyon. Ang fund transfer para sa Palawan Project ay hindi pa tapos. Na-delay. May isang pirma pa na kailangan. Isang pirma mula sa isang trustee. Ang pangalan niya ay Isabel Cruz. Hanapin mo siya. Isabel Cruz. Isang bagong pangalan. Isang bagong pag-asa. Mayroon pang isang tao sa loob ng kanilang organisasyon na hindi pa nila kontrolado. Kung mahahanap ko siya bago nila makuha ang kanyang pirma, baka may pagkakataon pa kami na pigilan ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng foundation. Ngunit paano ko siya hahanapin? At paano kung, tulad ng lahat ng iba pa, siya ay isa na rin sa kanila? Ang pangalang Isabel Cruz ay naging isang liwanag sa gitna ng aking madilim na mundo. Siya ang huling susi, ang huling piraso ng pag-asa. Ngunit ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng isang karayom sa isang bunton ng dayami. Hindi ko maaring tanungin si Severino. Hindi rin ako maaring gumamit ng internet sa bahay dahil alam kong binabantayan na nila ang bawat galaw ko. Kinabukasan, gumawa ulit ako ng dahilan. Sinabi kong kailangan ni Leo ng mga bagong damit. Sa pagkakataong ito, hindi na sumunod ang itim na sedan. Marahil ay dahil sa tingin nila ay kontrolado na nila ako pagkatapos ng palabas sa ampunan. Ito ang aking pagkakataon. Sa halip na pumunta sa mall, nagtungo ako sa lumang city library. Ito ay isang lugar na alam kong hindi nila maiisip na pupuntahan ko. Sa loob, ang amoy ng mga lumang libro ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Ginamit ko ang isa sa mga pampublikong computer. Inumpisahan ko ang paghahanap. Isabel Cruz. Napakaraming Isabel Cruz sa mundo. Ngunit idinagdag ko ang mga salitang accountant, auditor, at foundation. Dahan-dahan, nagsimulang lumitaw ang mga resulta. Natagpuan ko ang isang lumang artikulo tungkol sa isang seminar sa financial integrity. Isa sa mga panelist, Isabel Cruz, isang certified public accountant na kilala sa kanyang matalas na mata sa mga numero at sa kanyang integridad. May litrato, isang babaeng nasa mga huuling bahagi ng kanyang 30. May matapang na mga mata at isang seryosong mukha. Mayroon siyang isang aura ng profesionalismo at katapatan. Naramdaman ko sa aking puso na siya na nga ito. Ang problema, wala siyang social media, walang address, walang contact number. Siya ay isang multo sa digital na mundo. Isang senyales ng isang taong pinipiling maging pribado. O marahil, isang taong nagtatago. Halos mawalan na ako ng pag-asa nang may maalala ako. Sa mga dokumentong nakita ko sa opisina ni Severino, may mga letterhead. At sa ilalim,
May maliit na listahan ng mga pangalan ng Board of Trustees. Kailangan kong makita ulit ang dokumentong yon. Ngunit paano? Bumalik ako sa bahay na bigo. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, isang pagkakataon ang dumating. Inutusan ako ni Doña Ismelda na kunin ang isang lumang recipe book mula sa baul sa kanilang bodega. Habang naghahalongkat, nakita ko ang isang kahon na may markang Old Foundation Files. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ito na ba yon? Binuksan ko ito. Puno ito ng mga lumang papeles, mga report mula sa mga nakaraang taon. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita ko ang isang kopya ng Articles of Incorporation ng Foundation. Nakalista ang mga orihinal na trustees: Severino Alcantara, Leocadia Barameda, Ismelda Alcantara, at Isabel Cruz. Sa tabi ng kanyang pangalan ay may isang address. Isang address sa isang simpleng subdivision sa kabilang bahagi ng lungsod. Kinabukasan, sinabi kong dadalhin ko si Leo sa isang playdate sa bahay ng isang dati kong katrabaho. Ang pagsisinungaling ay nagiging pangalawang balat ko na. Nagbook ako ng taxi, hindi ginamit ang aming sasakyan para hindi ito masundan. Ang bahay ni Isabel Cruz ay simple lang, maliit. Walang anumang bakas ng karangyaan na nakikita ko sa bahay ng mga Alcantara. Kumatok ako sa pinto, ang puso ko ay nasa aking lalamunan. Si Leo ay hawak ko sa isang kamay. Isang babae ang nagbukas ng pinto. Siya nga, ang babae mula sa litrato. Nagulat siya nang makita ako. "Yes, can I help you?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay maingat. "Miss Isabel Cruz?" Tanong ko. "Ako po si Aurelia Montero. Asawa po ako ni Severino Alcantara." Ang pagbabago sa kanyang mukha ay biglaan. Ang pag-iingat ay naging takot at pagkatapos ay naging isang malamig na pader. "I'm sorry, I think you have the wrong person," sabi niya at akmang isasara na ang pinto. "Sandali lang po." Pigil ko iniharang ang aking paa. "Alam ko po ang tungkol sa Palawan Project. Alam ko po na kailangan nila ang pirma ninyo." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Miss Cruz, please." Pagmamakaawa ko, ang aking boses ay nanginginig na. "Hindi po ako kaaway. Nandito po ako para humingi ng tulong. Ang perang ililipat nila, galing po iyon sa mga OFW. Sa mga taong tulad ng pinsan ko na nagtrabaho ng 10 taon para lang manakawan. Pakiusap, wag niyo pong hayaan." Tinitigan niya ako ng matagal. Tiningnan niya ang aking mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leo na nagtatago sa aking likuran. Nakita niya ang desperasyon. Nakita niya ang katotohanan. "Pumasok kayo," sabi niya sa wakas. Binuksan ang pinto ng mas maluwag. "Pero bilisan niyo lang. Delikado ito." Pagpasok namin sa kanyang bahay, ang una kong napansin ay ang mga kahon. Mga kahon na nakasalansan sa bawat sulok. Nag-iimpake siya. Aalis siya. "Aalis na po kayo?" Tanong ko. Tumango siya. Isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Matagal ko nang alam na may mali sa foundation. Sinubukan kong mag-imbestiga, pero pinagbantaan nila ako. Pinadalhan nila ako ng mga mensahe, mga litrato ng pamilya ko. Sinabi nila na kung hindi ako pipirma at mananahimik, may masamang mangyayari sa kanila. Kaya pipirmahan ko sana bukas. At pagkatapos ay aalis na kami ng bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. Sabi ko, ang pag-asa ay bumabalik sa akin. May mga ebidensya ako, mga kopya ng mga dokumento. "Hindi sapat ang mga yan," sabi niya, umiling. "Kailangan natin ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na hindi nila maitatanggi, isang bagay na manggagaling mismo sa bibig nila." "Paano?" Tumingin si Isabel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang bagong determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tapang. Marahil, ang pagdating ko ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. "Mayroon silang isang meeting bukas ng gabi," sabi niya.
Isang pribadong pagpupulong sa isang hotel para i-finalize ang lahat. Bago ko ibigay ang aking pirma, nandoon silang dalawa, si Severino at si Leocadia. Kung makakakuha tayo ng recording ng usapan nila, iyon na ang katapusan nila. Pero paano tayo makakakuha ng recording? Paano tayo makakapas? Tumingin si Isabel sa isang maliit na bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang bagay na pamilyar, isang brooch, isang pilak na brooch na may itim na perlas. Dahil ang meeting na yon ay hindi lang para sa pirma ko, sabi ni Isabel. Ito rin ay isang selebrasyon at bilang regalo sa kanilang tagumpay, binigyan ako ni Leocadia ng isang bagay para isuot. Isang bagay na simbolo ng kanilang tiwala. Kinuha niya ang brooch. At ang bagay na ito ay may kasamang listening device. Ang itim na perlas na brooch sa kamay ni Isabel ay kumikinang sa ilaw na parang isang mata ng demonyo. Isang listening device? Ulit ko, hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Isabel. Masyado silang arogante, masyadong tiwala sa kanilang sarili. Akala nila, sa pagbibigay nila sa akin ito, hawak na nila ako. Ngunit ang simbolo ng kanilang kontrol, ang siya ring magiging sandata natin laban sa kanila. Isang plano ang mabilis na nabuo sa pagitan naming dalawa. Isang plano na mapanganib, puno ng mga paano kung. Ngunit ito na ang aming huling baraha. Ang tanging pagkakataon para isalba ang pera ng mga OFW at para mabigyan ng hustisya ang lahat. Ang plano ay simple. Dadalo si Isabel sa meeting. Isusuot niya ang brooch. Itatago niya ang kanyang telepono na konektado sa device para i-record ang buong pag-uusap. Samantala, ako naman ay gagawa ng paraan para makaalis sa bahay at maghihintay sa isang ligtas na lugar kasama si Matias, kung saan namin agad na matatanggap ang recording. Kinabukasan ang tensyon sa bahay ng mga Alcantara ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Severino ay abalang-abala sa telepono, kinukumpirma ang mga huling detalye. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan, ang mukha ng isang taong malapit nang makuha ang pinakamalaking pangarap ng kanyang buhay. Hon, may importante akong dinner meeting mamaya, sabi niya sa akin habang nagsusuot ng kanyang mamahaling relos. Huwag mo na akong hintayin, maaga kang matulog. Sige, Sev. Ingat ka, sagot ko. Pinanatili ang kalmado kong ekspresyon. Ngunit sa loob ko, ang aking puso ay tumatakbo na parang kabayong nagwawala. Nang makaalis siya, alam kong kailangan ko na ring umalis. Ngunit may isang problema. Si Doña Ismelda, mula pa kaninang umaga, hindi na niya ako nilulubayan ng tingin. Nakaupo siya sa sala, nagbabasa ng magazine, ngunit alam kong ang kanyang mga mata ay parang isang agila na nagbabantay sa bawat galaw ko. Kailangan ko ng diversion at mayroon lang akong isang alas na magagamit. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng tsa. Sa isa sa mga tasa, ang tasa na para kay Doña Ismelda, inihalo ko ang isang maliit na piraso ng pampatulog na tableta na nakuha ko mula sa medicine cabinet. Isang banayad na dosis. Sapat lang para makatulog siya ng mahimbing sa loob ng ilang oras. Ma, nagtimpla po ako ng tsa, sabi ko. Iniabot sa kanya ang tasa. Tiningnan niya ako ng may pagdududa, ngunit kinuha rin ito. Salamat. Umupo ako sa tapat niya at pinanood siyang uminom. Bawat paghigop niya ay isang segundo ng pag-asa at takot. Pagkatapos ng halos 10 minuto, nagsimula siyang humikab. Inaantok yata ako bigla, sabi niya. Ipinatong ang magasin sa kanyang dibdib. Aakyat muna ako sa aking kwarto para magpahinga. Ito na. Nagtagumpay ako. Hinintay ko pa ng 15 minuto para masiguradong mahimbing na ang kanyang tulog bago ko ginising si Leo. Anak, aalis tayo sandali ha. Mabilis kaming umalis ng bahay. Dala lang ang pinakaimportanteng mga gamit. Sumakay kami ng taxi at nagtungo sa isang maliit at lumang apartment na inarkila ni Matias para sa gabing ito. Pagdating namin doon,
Naroon na siya. Naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Nakaalis kayo," sabi niya. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa. "Oo, pero kailangan nating magmadali," sagot niyo ko. Umupo kami sa harap ng isang laptop. Naghihintay. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa aking pasensya. Pagkatapos ng halos isang oras, nag-beep ang telepono ni Matias. Isang email mula sa isang hindi kilalang address. May kalakip itong isang audio file. "Ito na," sabi ni Matias. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig namin ay ang boses ni Isabel. "Narito na ang mga papeles na pinapapirmahan ninyo." Sumunod ang boses ni Leocadia, malinaw at matagumpay. "Excellent. With your signature, Isabel, the final transfer can proceed. Everything will be gone by morning." At pagkatapos, ang boses ni Severino, puno ng pagmamayabang. "To our success, to the millions of pesos that will soon be ours." Kawawa naman ang mga tangang OF daw na naniwala sa atin. They worked so hard for us. Sinundan ito ng isang malakas na tawa. Ang tawa nilang dalawa. Ang tawa ng mga demonyo na nagpapakasasa sa pagdurusa ng iba. May iba pa silang pinag-usapan kung paano nila hahatiin ang pera, kung paano sila magbabakasyon sa Europa. At ang pinakamasakit sa lahat, "What about your wife, Sev?" tanong ni Leocadia. "Does she suspect anything?" "Aurelia?" Tumawa si Severino. "Don't worry about her. She's a fool. Konting bulaklak at alahas lang, makakalimutan na niya lahat. At kung maging problema man siya, well, accidents happen. Maraming paraan para patahimikin ang isang tao. Permanently." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso na parang isang nagyeyelong punyal. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng aking anak, ay handa akong ipapatay. Pinatay ni Matias ang recording. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. "Nasa atin na ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Nasa atin na sila." Tumango ako, ngunit ang aking mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang tagumpay ay may kasamang isang mapait na lasa. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. "Anong susunod na hakbang?" tanong ko. "Bukas ng umaga," sabi ni Matias. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Bukas ng umaga, isisiwalat natin ang lahat. Pero hindi sa pulis, hindi sa korte. Isisiwalat natin ito sa paraang hinding-hindi nila malilimutan. Sa harap ng buong mundo." Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay kumikinang sa karangyaan. Ang mga chandelier ay parang mga brilyanteng nakasabit sa langit. At ang mga bisita, mga politiko, negosyante, at artista ay nagkikislapan sa kanilang mga mamahaling gown at ito ang gabi ng parangal ng Alcantara Barrameda Foundation. Live itong iniire sa telebisyon. Ang buong bansa ay nanonood. Nasa backstage kami ni Matias. Suot ko ang isang simpleng itim na bestida. Walang alahas, maliban sa aking wedding ring na malapit ko nang hubarin magpakailanman. Ang aking mga kamay ay malamig, ngunit ang aking puso ay nag-aapoy. "Handa ka na?" tanong ni Matias. Hawak ang laptop na konektado sa main system ng hotel. Siya ang aming tech genius ngayong gabi. "Matagal na," sagot ko. Sa entablado, nakatayo si Severino at Leocadia. Sila ang hari at reyna ng gabing ito. Hawak ni Severino ang mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. "Ang gabing ito ay para sa ating mga bagong bayani. Ang mga OFY," sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. "Dahil sa kanilang sakripisyo at sa tulong ng aming foundation, masisiguro natin ang kanilang kinabukasan." Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko si Doña Ismelda sa front row. Pumapalakpak ng may pagmamalaki. Suot ang mga alahas na alam kong binili gamit ang nakaw na yaman. Ngayon, patuloy ni Leocadia,
Gusto naming ipakita sa inyo ang isang video presentation ng aming tagumpay. Ito na ang hudyat. Tumingin ako kay Matias, tumango siya at pinindot ang enter. Ang malaking screen sa likod ni na Severino at Leocadia ay nag-flicker. Sa halip na ang inihanda nilang video ng mga nakangiting bata, ang screen ay naging itim. At pagkatapos, isang audio waveform ang lumabas. Ang buong ballroom ay natahimik. To our success, to the millions of pesos that will soon be ours. Kawawa naman ang mga tangang OFW na naniwala sa atin. Ang boses ni Severino ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw, mayabang, at walang duda kung kanino ito. Napasinghap ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Tumingin siya sa paligid, gulat na gulat. Patayin niyo yan! Technical glitch! Patayin niyo! Sigaw niya, ngunit hindi tumigil ang audio. What about your wife, Sev? Does she suspect anything? Tanong ng boses ni Leocadia. Aurelia? Don't worry about her. She's a fool. At kung maging problema man siya, well, accidents happen. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng mga bulungan ng mga sigaw ng gulat. Ang mga kamera ng media ay hindi na nakatutok sa entablado bilang paghanga, kundi bilang mga saksi sa isang krimen. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa backstage. Naglakad ako papunta sa gitna ng entablado, diretsyong nakatingin kay Severino. Ang ilaw ng spotlight ay tumama sa akin. Aurelia? Nauutal na sabi ni Severino. Namumutla siya. Ang maskara ng pagiging perpektong asawa ay tuluyan ng nabasag. Kinuha ko ang mikropono mula sa podium. Humarap ako sa audience, sa mga kamera, sa buong mundo. Ako ang tanga na tinutukoy niya, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng dangal. Ako si Aurelia Montero Alcantara at ang narinig ninyo ay ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng asawa ko at ni Congresswoman Barameda. Security! Ilabas niyo siya! Tili ni Leocadia na wala na ang kanyang poise. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga pulis kasama ang NBI. Severino Alcantara, Leocadia Barameda, sabi ng opisyal. Arestado kayo sa salang syndicated estafa at conspiracy to commit murder. Ang sumunod na mga eksena ay parang isang mabagal na pelikula. Ang pagpupumiglas ni Severino habang pinupusasan siya. Ang pagwawala ni Leocadia habang hinihila siya ng mga pulis. Ang mga flash ng kamera na walang tigil. Tumingin ako sa ibaba ng entablado. Nakita ko si Doña Ismelda. Nakatayo siya, nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay puno ng takot at hiya. Ang pinakamalaking kinatatakutan niya, ang masira ang pangalan ng pamilya, ay nangyari na sa pinakamalalang paraan. Unti-unti, bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay sa gitna ng kahihiyan. Nilapitan ako ni Severino habang hinihila siya ng mga pulis. Aurelia, asawa mo ako. Paano mo nagawa ito? Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Hinubad ko ang aking wedding ring at inihulog ito sa sahig. Sa paanan niya, ang tunog ng singsing na tumama sa sahig ay ang tunog ng aking kalayaan. Ginawa ko ito dahil hindi ako tanga, Severino. Bulong ko. At dahil hindi aksidente ang pagtatapos mo, ito ay hustisya. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko na nilingon pa ang gulo. Sa labas ng hotel naghihintay si Matias. Nagangitian kami. Walang salita. Sapat na ang tinginan. Tapos na ang laban. Panahon na para sa paghilom. Ang opisina ng Pearl Haven Legal at Financial Center ay maliwanag at maaliwalas. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga sariwang bulaklak ay pumupuno sa hangin. Sa dingding, nakasabit ang mga litrato ng mga babaeng natulungan namin. Mga ngiti ng pasasalamat, mga pamilyang nabuo muli.
Nakaupo ako sa aking desk. Pumipirma ng mga dokumento para sa scholarship fund ng mga anak ng OF. Ang suot ko ay isang simpleng puting blazer, malinis, profesional. Wala na ang Aurelia na nakaduster at amoy usok ng kusina. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ngayon ay ang Aurelia na matagal ko nang kinalimutan. Matapang, matalino, at malaya. Mami! Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Si Leo, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay tumakbo papasok. Suot niya ang kanyang soccer uniform, puno ng putik ang tuhod, pero puno ng saya ang mukha. Nanalo kami, Mami! Sigaw niya, niyakap ako ng mahigpit. Ang galing naman ng baby ko, sabi ko. Hinalikan siya sa noo. Sige, magbihis ka na. Aalis tayo. Isa-celebrate natin yan. Pumasok si Belen, na ngayon ay isa na sa mga head coordinator ng center. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, malayo sa mukha ng babaeng umiiyak sa telepono noon. Lia, may bisita ka. Pumasok si Matias. May dala siyang folder. Ang buhok niya ay may kaunti ng uban, pero ang kanyang mga mata ay masigla. Balita? Tanong ko. Denied ang parol. Sabi niya, inilapag ang folder. Habang buhay na makukulong si Severino at si Leocadia, wala na siyang babalikan. Ubos na ang yaman niya sa mga kaso. At si Doña Ismelda, nasa home for the aged, walang dumadalaw. Ang hiya ay parang anino-nino na hindi na siya iniwan. Tumango ako. Wala akong naramdamang tuwa, pero wala ring awa. Ito ay ang natural na bunga ng kanilang mga itinanim. Salamat, Matias, sabi ko. Sa lahat. Ngumiti siya. Isang ngiti ng paggalang at pagkakaibigan. Walang romansa, walang komplikasyon. Isa siyang mabuting kaibigan at sapat na yon. Ikaw ang gumawa nito, Aurelia. Tinulungan lang kita. Nang makaalis siya, tumayo ako at pumunta sa bintana. Tanaw ko ang Manila Bay. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng ginto sa kalangitan. Hinawakan ko ang isang kwintas sa aking leeg. Hindi ito galing sa asawa. Binili ko ito para sa sarili ko. Isang simpleng palawit na may tunay na perlas. Sabi nila, ang perlas ay nabubuo dahil sa sugat. Kapag may buhangin na pumasok sa loob ng talaba, nasasaktan ito. Pero sa halip na mamatay, binabalot niya ang sugat ng sarili niyang luha, patong-patong, hanggang sa ang kirot ay maging isang bagay na matibay at maganda. Ako si Aurelia Montero, nasaktan, nadurog. Pero hindi namatay, ginamit ko ang sakit para buuin ang sarili ko. At ngayon, ako ay buo. Ako ay malaya. At higit sa lahat, ako ay masaya. Mommy, let's go! Tawag ni Leo. I'm coming, anak! Sagot ko. Isinara ko ang ilaw sa opisina at lumabas. Handa na para sa susunod na kabanata ng aking buhay, isang buhay na ako mismo ang may akda. At doon nagtatapos ang kwento ni Aurelia. Hindi sa isang tuldok, kundi sa isang panibagong simula na puno ng pag-asa at liwanag. Sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, na sumabay sa bawat tibok ng puso, bawat luha, at bawat tagumpay ni Aurelia mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong ipaabot. Aaminin ko, hindi naging madali ang paghabis sa kwentong ito. May mga gabing tumulo rin ang aking luha habang isinusulat ko ang mga tagpo ng kanyang pagkadurog. Lalo na noong mga sandaling hawak niya ang ebidensya ng kataksilan habang kailangang ngumiti sa harap ng kanyang asawa at anak. Parang ako mismo ay nasusugatan kasama niya. Ngunit sa bawat sakit na isinusulat ko, nararamdaman ko rin ang unti-unting pagbangon ng isang higit na matapang na kaluluwa. Ang kwentong ito ay munting alay ko sa lahat ng mga kababaihang dumaan sa apoy ng pagsubok. Tulad ng isang perlas na nabubuo lamang dahil sa hapdi ng sugat. Naway maging paalala si Aurelia na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung sino ang nasa tabi ninyo, kundi sa kung sino kayo kapag kayo ay tumindig na mag-isa.
Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para makalaya. At ang pinakamatamis na higanti ay ang maging masaya at matagumpay. Ngayon, may iiwan akong tanong para sa inyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Aurelia, sapat na ba sa inyo ang hustisya ng batas at ang pagbuo ng sariling karera? O hahanap pa kayo ng ibang paraan para pagbayarin ang mga nanakit sa inyo? Naniniwala ba kayo na ang isang babae ay maaaring maging buo kahit walang kapareha? Gusto kong marinig ang inyong tinig at ang inyong kwento. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso o napaluha kayo ng ating kwento, huwag sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mainspirang kababaihan na muling bumangon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig.